Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang David. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Ayon sa kwento ni David, noong nasa elementarya pa lamang, madalas itong nagpapahinga sa isang lugar na kung tawagin ay patay na puno ng balete. Ito ang nakagawian nila ng mga nakasabayang estudyante sa tuwing pauwi at papunta ng eskwelahan. Noong nasa 8 taong gulang pa lamang si David. Maganda ang lugar. Sariwa ang hangin dahil nasa tuktok ng burol. Malawak ang nasasakupang lilim galing sa mga sanga ng isang malaking puno ng balete. Kung may itatanong kung bakit patay na puno ng balete ang tawag, kung titignan ang punong ito, mukhang patay na. Bihira, tubuan at kaunti lamang ang mga dahon, kaya mahahalatang matanda na ang puno. Wala pang masasakyan noon, kaya nilakad lamang nila David ang paaralan. Wala namang ibang liko ang daan kung hindi ang nasabing lugar at natatanging daanan papunta sa paaralan. Noong una, karaniwan lamang kay David ang magpahinga sa ilalim ng patay na puno ng balete. Lingid sa kalaman niya, ang lugar pala na ito ay nababalot ng kababalaghan. Isang araw, napadaan itong mag-isa sa lugar. Nauna siyang umuwi dahil sumakit ang tiyan. Malapit nang magtanghali ng mga sandaling yon, nagpahinga ito sa patay na puno ng balete para kahit papano makapagpahinga sa mahabang lakaran. Kasabay ng ibon sa himpapawid at mga huni, malamig na hanging amihan at pagaspas ng mga dahon. Nakatingala si David habang tinatanaw ang sumasayaw na dahon ng balete. Ilang sandali pa, nakaramdam ito ng pananakit ng balikat, lalong-lalo ng pananakit ng tiyan. Tila may nakapatong sa balikat na sobrang bigat. Nahihirapan na din sa paghinga at hindi maikilos ang katawan. Ang sabi pa nga ni David, buong akala niya ay mamamatay na siya ng mga sandaling yun. Tila mawawalan na ito ng malay. Nanlalabo na din ang paningin. Hanggang sa may tumapik sa kanya na isang bata. Doon pa lamang bumalik sa ulirat si David. At paglingon sa bata, kumunot ang mukha dahil inaasahan niyang isang estudyante lamang din. Ngunit hindi. Isa pa, hindi din niya kilala ang taong ito. Maliban pa doon, kakaiba ang itsura ng bata. Medyo maitim at kakaiba ang kulay ng mga mata. Yun bang purong puti lamang na may tuldok na maliit sa gitna at nakasuot ng parang kupas na basahan. Subalit, dahil hindi mulat sa mga kakaibang bagay si David, inisip ng bata na karaniwan lamang ito. Hanggang sa, "Huwag mo nang antayin na magtanghaling tapat dito. Umalis ka na at huwag kang lilingon pababa, ha?" Wika ng bata. Hindi nakapagsalita si David. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang kumabog ng malakas ang dibdib. Nagtayuan ang mga balahibo sa batok. Tumayo ito at kagad dinampot ang maliit na bag. Marahang naglakad at ginilid ang mga mata habang tinititigan ang bata. Hindi ito kumukurap at pagbuka muli ng bibig. Dito na sumabog ang takot ni David. Paano ba naman? Yung kulay ng ngipin kanina ng bata, purong puti,
ngunit sa muling paglingon ay nabubulok na. Kumaripas ng takbo ang bata at hindi na napigilang mapadumi dahil sa matinding takot. Nagkanda ihi-ihi na din siya sa salawal hanggang sa makarating sa kanilang tahanan. Doon niya sinabi ang naranasan sa ama na tawagin na lang natin sa pangalang Peroy. Ngunit hindi pa man nakakatapos magpaliwanag si David. Sinabihan na ito ng ama na maglinis muna ng katawan dahil umaalingasaw ang baho nito. O sige na David, magpalit ka na din ng damit pagkatapos ha. Ang dumi mo. Tsaka ano pa yung mga sinasabi mo? Baka guni-guni mo lang kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Siguro, hindi ka kumakain ng baon mo sa tamang oras ano? Wika ni Tatay Teroy. Hindi tay, totoo po yung nakita ko. Hindi po ako nagsisinungaling. Basta may bata doon, biglang pumangit yung mukha niya eh. Ang ipinagtataka ko lang, yun pa lang yung unang beses kong makaranas ng kakaiba sa patay na puno ng balete. Kapag may kasama naman ako, wala naman eh. Ang sabi pa nga, wag daw ako manatili hanggang tanghaling tapat. Wika ni David. Ang bahay nila ay may kalakihan. 2 palapag. Ang buong baba ay gawa sa semento, habang ang taas naman ay gawa sa kahoy. Sala lamang ang baba. Naroon ang banyo at kusina. May mga kapitbahay ngunit kadalasan ay magkakamag-anak. Malapit lamang sila sa gilid ng kalsada at ang likod ay may malawak na espasyo na may palaruan. Bakit? Ano, nabati ka ba? Yun ba yung ibig mong sabihin? Doon sa patay na puno ng balete? Hay anak, guni-guni mo lang yun. Baka dahil lang sa sira yung tiyan mo. Papanong hindi masisira? Kumain ka ng langka. Hindi ka talaga makakatagal sa prutas na yun. Wika naman ng ina. Natawagin na lang natin sa pangalang Lisa. Nagugupit ito ng mga tanim sa bukana ng bakuran. Hindi na nagsalita pa si David at sa isip ng bata, walang saysayang sinasabi kung hindi rin naman paniniwalaan. Ng mga sumunod na araw, kapag napapadaan si David sa patay na puno ng balete, hindi na siya nagpapahinga. Pinagmamasdan lamang ang mga kaklaseng nagpapaikot-ikot at naglalaro sa puno ng balete. Nang makarating naman sa eskwelahan, palihim niyang sinabihan ang kaklase tungkol sa nakita sa lugar. Napailing lamang ang kaklase, si Robbie. At ayon sa lolo nito, meron talagang kakaiba sa lugar. Ngunit hindi naman natatakot maliban na lamang kung sa kanya mismo magpapakita. Ipinagkalat ni David sa halos lahat ng kaklase ang naranasan. Ngunit marami ang hindi naniwala. Hanggang sa nakaabot na sa mga guro dahil mabilis na kumalat ang pinagsasasabi ni David. Pinayuhan ng mga guro ang mga estudyante na huwag matakot at walang kababalaghan. Kadalasan itong nangyayari, mga guni-guni dahil sa malikot na kaisipan. Natural lamang sa kabataan na magkaroon ng pananaw sa ganitong bagay, lalo na't ginagawa itong panakot ng mga magulang. Kaya parang pinagsakluban ng langit at lupa si David, dahil ito ang tinuturong dahilan at sinisisi ng guro sa mga naging reaksyon ng ilang estudyante. Yun lamang ang natatanging daanan ng mga tao at baka maging dahilan pa ito ng pagliban ng mga paslit sa eskwelahan. Kinahapunan, balisang umuwi ang bata. Nakayuko lamang at hindi magawang matignan ang mga kaklase. Nagbubulungan ang mga ito. Nadidinig niya na tila nawawala na siya sa tamang pag-iisip. Masakit man sa pakiramdam,
Tiniis ito ni David hanggang sa mapadaan muli siya sa patay na puno ng balete. Nakita niya ang kaparehang estudyanteng nakatambay doon. Hanggang sa lumapit sa kanya si Robbie. Nagtanong kung bakit ang lungkot na mukha nito. Ngunit hindi nagsalita si David. At salip, nakatuon lamang ang atensyon doon sa puno ng balete. Ilang sandali lang, huminto ang bata at sinabing, Doon ka ba galing sa patay na puno ng balete? tanong ng bata. Oo naman, ako lang mag-isa. Umihi lang ako. Tugon ni Robbie. Nanlaki yung mga mata ni David kung bakit sinabi ng kaibigan na siya lamang mag-isa. Samantalang may dalawang estudyante pa at sa katunayan nakikita niya ito hanggang sa ngayon. Sino yung mga yun? Yung dalawa? Di ba mga grade 6 yung mga yun? Nakakasabay pa naman natin lagi. Ano? Saan? Wala naman eh. Ako nga lang mag-isa dito. Kanina may mga naglalako ng isda at maguling. Pero wala akong nakitang mga estudyante. Tugon ni Robbie. Hindi nakapagsalita si David. Sa murang edad, malawak na ang pag-iisip ng bata. Mabilis na tumakbo sa diwa na ang mga estudyante. Hindi nakikita ni Robbie. Hanggang sa lumapit si David sa puno ng patay na puno ng balete. Hindi na inaalis ang tingin sa mga nakikitang estudyante. Ngunit, bigla na lamang itong naglaho. Napatigil saglit sa paghinga si David. Kita ang panlalaki ng mga mata at unti-unting napaatras. Nang kalabitin siya ni Robbie, nagulat si David kaya kumaripas ito ng takbo. Tumakbo na din si Robbie. Halatang nagtataka sa naging reaksyon ni David. Hanggang sa nakasalubong niya ang isang matanda. Kilala ito ng bata. Kundi ang matandang nakatira malapit sa patay na balete. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Abino. Huminto ang bata. Nakatukod ang kamay sa dalawang tuhod habang hinahabol ang hininga. Habang si Robbie naman, lumiko na papunta sa kanilang tahanan. Oy Dog, bakit ka naman tumatakbo? Teka, anak ka ni Peroy ano? Wika ng matanda. Opo. Kasi may kakaiba po doon sa patay na puno ng balete. Doon sa itaas ng burol. Malapit lang po doon ang bahay niyo, di ba? Tugon ni David. Ngumiti bigla ang matanda na siya namang ipinagtataka ng bata. Hanggang sa lumapit sa kanya si Mang Abino. Paika-ika itong naglakad na parang hindi pantay ang paa. Tinupik sa balikat si David at sinabing, Maraming hindi naniniwala kaya hindi ko na din sinasabi. Yung baleteng yon, pahingahan ang tawag sa lugar na yon. Lahat ng galing sa malalayong lugar. Doon nananatili para makapagpahinga. Minsan, doon pa kumakain. Mga mangangalakal at marami pang iba lalo na noong panahon ng Kastila. Marami. At marami ding iba pang napapadaan bukod sa tao. May hindi din nakikita at ang iba dito na tumira. Mga hindi katulad natin. Dili ingon nato. Alam mo ba kung bakit nagkaroon ng kababalaghan sa lugar? Dito kasi ipinapahinga ang mga patay na galing sa bukid na laman ng kabaong. Maraming beses nang nangyari mula pa sa angkang ko hanggang sa matagal na panahon. Doon mismo sa ilalim ng puno at kung minsan doon na rin dinadasalan para diretso libing na lang.
Kaya nagkaroon ng sumpa ang lugar. Naiiwan doon ang mga kaluluwa ng patay. Ito na din ang naging daungan ng mga engkanto dahil sa negatibong enerhiya sa lugar at nabalot ng iba't ibang nilalang. Basta samot-sari, masama ang buwabalot sa lugar. Delikado kapag nagpabaya ka. Wika ni Mang Abino. Po, totoo po pala yung nakita ko. Bakit ako lang po yung nakakakita? Yung iba hindi naman. Tsaka may estudyante nga doon Nakakasabay pa namin sa eskwelahan. Yung dalawa ba? Abay, baga engkanto yata ang mga yon. Maraming beses ko na silang nakita. Teka, nga pala bakit nga ba nakikita mo din sila? O sige, ganito na lang. Umuwi ka muna dahil hapon na. Bukas daanan mo ko sa bahay. May susiriin lang ako. Para kasing may kakayanan kang makita ang mga hindi nakikita ng iba. Sige na iho, huwag ka na matakot at malapit ng magdilim. Mungkahi ng matanda. Marami ang mga katanungang bumabagabag sa isipan ni David. Hindi na ito makatulog ng maayos dahil palaging laman ng diwa niya ang mga nakakatakot na bagay. Dagdag pa dyan ang mga sinabi ni Mang Abino. Hanggang sa napuno na si David, yung takot ay napalitan ng malakas na kuryosidad. Naging desperado dahil wala naman itong makausap, maliban na lamang sa sarili. Walang mababahagian ng kwento sa loob at sa labas ng tahanan. Kung sasabihin naman sa mga magulang, hindi naman sila maniniwala, kaya kinimkim na lamang ito ng bata. Kinabukasan ng hapon, dahil Sabado naman at walang pasok, naisipan niyang pumuslit sa bahay ni Mang Abino nang hindi nagpapaalam sa mga magulang. Nang malingat ang atensyon ng mga ito, kumaripas kagad ng takbo si David sa maisan. Sa kalahating oras nakarating na siya sa bahay ni Mang Abino. Tanaw sa bulwagan ang malaking puno ng patay na balete sa itaas ng burol. Abala ang matanda sa pagsasako ng uling sa likod ng tahanan. Nang mapansin siya ni Mang Abino, singkit mata itong kinilala hanggang sa kinawayan na niya ang bata. Ay, Sabado nga pala. Kaninang umaga pa ako nag-aantay sa'yo. Bisa na makakalimutin na ako Halika sa loob. Doon tayo mag-usap. Mungkahi ng matanda. Sumunod naman ang bata habang pinupunasan ang muka na puno ng pawis dahil sa pagtakbo. Inabutan ito ng tubig ni Mang Abino. Umupo sa mahabang kawayang upuan. Huminga ng malalim. Tumabi sa kanya si Mang Abino at sinabing, Pahawak nga ng kamay mo, iho. David ang pangalan mo, tama ba? Ay, nakakagulat ka naman. Nagtaasa ng balahibo ko sa'yo. Bukas ang ikatlong mata mo. Paano kaya yun nangyari? Ho? Paanong... Teka, ano po bang ibig niyong sabihin? Nalilito po ako sa inyo Tsaka masakit po yung pagkakahawak niyo sa pulso ko sa kamay. Ako ay isang mananambal, iho. Manggagamot. Yung marunong manghilot gamit ang mga... Ay, wala ka pa kasing alam sa mga sasabihin ko kaya walang saysayang ipapaliwanag ko sa'yo. Bueno, dahil sa ikatlong mata mo, makikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang ibang nabiyayaan ng mga ganitong kakayanan, nababaliw dahil hindi nila kinakaya ang takot. Pero may iba naman
nalikas na matapang at nasanay na sa mga nakikita. Karamihan sa mga taong katulad mo ngayong nabubuhay, magaling sa panggagamot katulad ko. Ngunit hindi pa bukas ang ikatlong mata ko noong bata pa ako. Binuksan lamang ito ng tatay ko nang minsang may maranasan akong kakaiba. Hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isip ko. Alam mo ba kung ano yon? Dahil din sa patay na puno ng balete. Ganito kasi iyo. Nautusan ako ni tatay na mamili ng saging sa kabilang nayon para mapahinog at lalagain. Tapos ibibenta naman ng nanay ko. Ginabi ako sa pag-uwi. Porbida, ikaw ba naman ang makakita sa daan ng may nakaharang na kabaong? Hindi ka kaya matakot? Nagalutang pa yung kabaong. Ay, sus Mariosep, binitawan ko yung saging. Tapos tumakbo na ako. Takbo na parang hindi na sumasayad ang pako sa lupa. Paglingon ko ngayon sa likod ko, hinahabol ako ng kabaong at ang masaklap. Wala na itong takip. Nagkandadapa-dapa na ako. Napahinto ko dyan, oh. May malaking puno pa dyan ng madre kakao. Diyan ako huminto dahil sasabog na ang dibdib ko sa pagod. Alam mo ba, pagsaglit ko ng tingin, hindi nakabawag yung nakita ko. Isang bata. Bata dong, mga singlaki mo lang. May malabasahang damit. Tapos parang impakto yung muka. May kaitiman at kakaiba ang mga mata. Tapos yon, hinimatay na ako. Nagising na lang ako na maliwanag na at nasa papag na ako. Malapit lang din kasi dyan ang bahay namin dati. Pagsasalaysay ng albularyo. Dagdag pa niya. Sinabi niya sa ama ang nangyari. Naniwala naman ito. Dahil totoo talagang may nilalang sa patay na puno ng balete. Sinabihan siyang huwag matakot dahil hindi naman ito nananakit. Ngunit hindi naniniwala si Mang Abino na hindi nananakit. Kamuntikan pa nga siyang atakihin dahil sa takot. Hanggang sa nagulat na lamang si Mang Abino nang magsalita ang ama. Inatake ka talaga, anak. Kaya nga ginagamot kita. Kasabay nun binubuksan ko na din ang ikatlong mata mo. Isang ritual, Abino. Isinasagawa lamang ito kapag ang tao ay nakaranas ng panandaliang kamatayan. Iyon ang nadaanan mo kagabi. Namatay ka ngunit ilang sandali ay huminga ka na lamang bigla. Mula ngayon, lahat ng bagay na hindi nakikita ng iba, makikita mo katulad ko. Pero huwag kang matakot dahil walang mangyayari sa iyo. Alam mo ba ang takot lamang ang nag-uudyok sa mga tao upang mamatay? Tanggalin mo ang takot at harapin mo ang mga subok. Wika ng tatay ni Mang Abino. Hindi ito makapaniwala sa mga sinabi ng ama nung una. Hindi niya alam na may katangian pala ito. Marunong sa mga orasyon at marami pang iba. Ngunit hindi lamang nagpakatanyag at mas piniling mamuhay ng tahimik. Ayon kay Mang Abino, ang pagiging tahimik ay matiwasay kumpara sa arogante na maraming kaaway maski kapitbahay. Bukod dito, marami pang napag-usapan ang bata at matanda. Hanggang sa unti-unti nang nauunawaan ni David ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Umabot pa sa punto na gusto nang subukin ni David ang sarili doon sa patay na puno ng balete at titignan lahat ng meron pa doon. Ngunit inabisuhan siya ni Mang Abino. Sinabing huwag niyang gagalitin ang batang nakita o kung anumang nakatira sa patay na puno ng balete. Po, yung bata din po ba nakita niyo ulit? Teka, may sinabi din po siya sa akin eh. Huwag daw po kong aabuti ng tanghaling tapat sa puno.
Basta parang inabisuhan niya po ako eh. Kaso natakot ako kaya kumaripas na ako ng takbo. Wika ni David. Ang batang yon, akala ko noong una ay impacto. Hanggang sa nalaman ko nang mag-imbestiga ko. Isa itong kaluluwa ng batang namatay sa sakit na leukemia. Naiwan ang kaluluwa niya sa puno. Dahil doon isinagawa ang misa at diretsong inilibing. Mabuti namang bata pero matatakot ka nga lang sa itsura. Pero alam kong hindi nananakit. Baliban na lamang doon sa 2 estudyanteng nakikita mo palaging nakatambay sa puno. Ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit. Mga engkanto yon na gustong makisalamuha sa mga tao. Hanggang sa buka na lamang sila ng eskwelahan at bigla na lamang naglalaho. Ayon sa tatay ko, isang beses may katulad mong naging kaibigan yung 2 engkantong yon. Nagtataka siya dahil napapadalas yung pagtambay ng bata. Wala namang klase. Yun pala, nakuha na ng engkanto ang atensyon nito at kalaunan. Natagpuan na lamang ang bata na patay na. Diyan mismo, maniwala ka sa akin. Totoo ang mga sinabi sa akin ng tatay ko. Nag-aalala nga ako baka sapitin mo rin. Dahil nakikita mo yung 2 engkantong yon. Gusto mo ba talagang makita kung ano pa ang meron dyan? Mag-antay tayong magtakip silim. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Tignan natin kung kaya ba ng bayag mong makikita mo. Wika ni Mang Abino. Biglang nagbago ang tono ng mukha ni David. Yung kaninang napakakulit magtanong. Malakas ang kuryosidad at matapang. Ngayon ay nagmistulang basang sisiw na bigla na lamang napayuko habang nakabagsak ang balikat. Ilang sandali pa, nagpaalam na si David sa matanda. Takip silim na. Bukod pa dyan kanina pa ito hinahanap ng mga magulang nang lingid sa kanyang kaalaman. Hindi mapakali si David. Tila may nagtutulak sa kanya na lumapit doon sa patay na puno ng balete. Kahit kinakabahan, malakas pa din ang kuryosidad. Nilabanan ito ni David. Naglakad ang bata pauwi at sumaglit ng tingin sa patay na puno ng balete. Hanggang sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang itong huminto at gumilid ng lakad papunta sa madamong lugar. Habang nakatitig doon sa puno. Ilang sandali lang. Napabuntong hininga ang bata at nagsimulang maglakad palapit sa balete. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib. Pawis ang ilong at halatang nininerbiyos. Hanggang sa tuluyan na itong nakalapit doon sa puno. At ilang hakbang na lamang, mahahawakan na ang katawan nito. Tinanaw niya ang taas. Nakakakilabot ang kulay ng balat ng puno habang tinatamaan ng mala-espadang sinag ng palubog na araw. Dinig niya din ang mahinang paglangit-ngit at paglagutok na parang gumagalaw ang puno. Umikot ang paningin ni David. Nakakita ito ng mga bituin na parang may nag-iiba-iba ang kulay. At mga ulap na tila ipo-ipong bumababa sa lupa. Hanggang sa lumakas ng lumakas ang mga huni ng kulisap. Tinakpa ni David ang mga tenga. Ngunit mas lalo lamang lumakas at dagdag pa dyan. Nakadinig din ito ng mga ungol, iyakan at mga tawa mula sa ilalim ng lupa. Ilang sandali pa. Hoy! Hoy bata! David! David, gumising ka! Wika ni Mang Abino habang tinatapik ang bata. Nakatulala lamang si David at nakatingala. Sinampal ito ng matanda at doon pa lamang nagkaulirat. Aray ko naman po, Mang Abino.
Huwag kang maingay. Ano ba? Tsaka dapat sinabi mo sa akin na pupunta ka pala mag-isa. Kanina inalok kita tapos ayaw mo. Naku ka, mabuti na lang naabutan kita. Huwag kang gagalaw. Tignan mo ang nasa gilid mo. At huwag na huwag mong tangkaing sumigaw ha. Wika ni Mang Abino habang nakaturo sa isang direksyon. Iginilid ni David ang mga mata at maniwala man kayo sa hindi. Halos maihi ang bata nang makita na may 4 na malaking nilalang sa gilid. Hanggang dibdib lamang ang nakikita. Abuhin ang balat na parang natutuyong asin. Bitak-bitak at angat ang pulang kulay na tila dugo sa loob ng bitak. Paglingon niya sa kabila, nakita niya ang mga bata na iba't iba ang postura at kulay ng balat. May itim, merong tila berde at may matulis ang tenga. May puti na parang bangkay at may pulang malademonyo ang itsura. Nagtitigan sila ni Mang Abino at mahinang sinabi ng matanda. Hindi pa yan lahat ang nakatira dito sa puno. Meron pang nasa likod mo. Pero wag mo nang subukang tignan. Mababaliw ka lang. Halika, dumakad ka na ng hindi lumilingon. Tumingin ka lang sa akin. Sige na, hakbang na. Wika ni Mang Abino. Sumunod si David sa mungkahi ng matanda. Habang lumuluha ang mga mata at halatang gustong-gusto na nitong tumakbo. Hinawakan siya sa kamay ni Mang Abino ng mahigpit. Hanggang sa makarating sila sa ibaba. Dito na huminto si Mang Abino at kasabay nito ang paghinga ng malalim ni David. Lumingon muli ito sa puno. Laking gulat nang wala na itong makitang mga nilalang. Nagtanong siya sa matanda kung bakit ito biglang naglaho. Ang sabi ni Mang Abino, may hangganan ang teritoryo ng mga nakatira sa puno ng balete. Kapag lumampas ka na, mawawala na sila at hindi na makikita. Maliban na lamang kung nanaisin niyang bumalik. Umuwi ka na, iho. Sige na, bilisan mo na. Wika ng matanda. Walang sabi-sabing kumaripas ng takbo si David. At nang makarating sa tahanan, pumasok ng silid sa taas at nagmukmok. Aba, tignan mo nga itong batang ito. Kanina pa tayo naghahanap sa kanya. Tapos ayun, dumiretso lang sa itaas. Hoy bata, buwaba ka nga muna dito. Lisa, puntahan mo nga si David. Parang may hindi magandang nangyari sa bata eh. Wika ni Tatay Peroy. David? David? Lumabas ka nga muna dyan sa kwarto mo. Dali na, mag-usap tayo. Wika ni Nanay Lisa. Subalit hindi nakikinig si David. Ayaw lumabas at nanatiling tahimik sa loob ng silid habang nakatalukbong ng kumot. Hinayaan na lamang siya ng mga magulang hanggang sa sumapit ang hapunan. Dito na lumabas ang bata. Tahimik itong kumakain sa lamesa. Kaharap ang mga magulang at tanging kalansing lamang ng kubyertos at pinggan ang madidinig sa bahay. Ilang sandali pa, naghugas na ng katawan si David sa likod ng tahanan. Pinapahira ng tuwalya ang muka. Nanlaki ang mga mata nang may makitang gumagalaw sa likod ng malaking banga. Nakadapa lamang na parang napakalaking palaka. Masuri itong tinitigan ni David hanggang sa unti-unting naging malinaw sa kanya ang itsura. Ito yung batang nag-abiso sa kanya doon sa puno ng balete. Maamo ang muka,
Ngunit nasisindak pa rin si David. Umatras ito at bigla namang tumayo ang bata. Bumuka ang bibig at malinis na muli ang mga ngipin. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako nananakit. Hindi katulad ng mga nakatira doon sa patay na puno ng balete. Wika ng bata. Kumunot ang mukha ni David. Nakaramdam ng gaan sa kalooban. Umabante naman ng lakad ang bata. Muli itong nagsalita at sinabing, "Huwag na muling gagawin ang ginawa kanina." Dahil oras yon ng paglabas ng mga nilalang sa lugar. Sa hindi malamang dahilan, napatanong si David kung ano ba ang pangalan ng bata. Daryl. Daryl ang pangalan ko. Nakakulong ako sa isang sumpa sa lugar na yon. Kaya hindi ako matahimik. Isa akong kaluluwa. Dinaong napatay sa balete ang labi at doon nagmisa. Naiwan ako at hindi nakarating sa simbahan. Wika ng bata. Ibig sabihin, totoo pala yung sinabi sa akin ni Mang Abino. Kaluluwa ka nga. Pero bakit mo ko tinulungan? Bakit? Anong dahilan mo? Tanong ni David. Maraming dahilan. At hindi lang ikaw ang natulungan ko. Ikaw lang kasi yung nakakakita sa akin at si Abino eh. Kaya kayo lang yung direktang nakakaintindi sa akin. Impyerno ang lugar na yon. Maraming nilalang at masasama silang lahat. Hindi lang din ako ang kaluluwa na nakulong doon. Marami. Pero may ibang nakawala na dahil sa tulong ng mga kamag-anak nitong nagpadasal. Nga pala, maliban sa pagpayo ko sa iyo, may iba pa akong pinunta dito. Halika, sumunod ka sa akin. Ayan, ibuka mo ang kamay mo. Bakit naman? Basta, ibuka mo lang. Ibinuka ni David ang kamay at may nilagay dito ang bata. Bigla na lamang naglaho si Daryl. Nanlaki ang mga mata ni David nang may makitang tila bato sa kanyang kamay. Kulay itim ngunit kumikinang. Nagtaka si David kung ano yun at bakit binigay sa kanya ni Daryl. Tinitigan niya ng maigi hanggang sa tinawag na siya ng ina. Nilapag niya ang bato sa gilid ng banga hanggang sa hindi sinasadyang nalaglag ito sa tubig. Mabilis na kinapa ni David ang tubig, ngunit nakita niyang nakalutang lang pala ang bato. Sobrang namangha si David. Napatanong sa sarili kung paano lumutang ang bato na dapat lumulubog sa ilalim. Kakaiba ang paglutang dahil hindi naman ito nabasa. Nakatungtong lamang mismo sa ibabaw ng tubig at sumasabay sa pag-alon. Tinitigan ni David ng maigi ang bagay hanggang sa nagulat ang bata nang makita ang refleksyon sa tubig na napakapangit at sobrang itim. Mata lamang ang nakikita at mga ngipin nitong matutulis. Mabilis na bumalikwa si David kasabay ng pagdampot sa bato. Kaagad na kumaripas ng takbo papasok ng tahanan. Sinusundan naman siya ng tingin ng mga magulang. Nakita sa mga muka ang pagtataka. Napailing pa ang ama at sinabing, "Uy Lisa, ipatingin na natin sa doktor ang bata. Baka nababaliw na nga yung anak natin." Wika ni Tatay Peroy. Ngunit hindi nagsalita si Nanay Lisa. Tumango lamang ito at pinagpatuloy ang ginagawang paghugas ng pinagkainan. Nang makarating si David sa silid, sumilip ito sa bintana at tinanaw ang malaking banga. Ngunit wala itong nakitang kakaibang bagay. Iniisip niya kung ano kaya yon. Tinitiga ni David ang bato. Nilaro sa daliri at pinaikot-ikot pa sa ere.
Nakita niya na wala namang kakaiba. Bukod sa normal na bato lamang ang nakikita. Ngunit sobrang lamig. Kinabukasan, linggo kaya sinabihan siya ng mga magulang na ipapatingin sa doktor. Ngunit kumunot ang muka ng bata. Nagtanong kung bakit. Sinabi naman ng mga magulang ang dahilan. Ano? Yun po ba, Nay? Ayaw nyo kasing maniwala sa akin sa mga nakikita ko eh. Ang totoo, kaya ako umalis kahapon. Doon ako nagpunta sa bahay ni Mang Abino. Siya lang naman yung nakakaintindi sa akin eh. Dahil alam niya yung nangyayari. May kakayanan po ako makakita ng mga hindi nyo nakikita, Nay. Hindi po kagaya ng iniisip nyo. Hindi po ako nababaliw. Aalis po muna ako at may pupuntahan lang. Babalik din po ako mamaya. Wika ni David. Nagkatitigan ng mga magulang. Tumango naman si Tatay Peroy. Ngunit sinabing sasamahan niya kung saan pupunta ang anak. Ayos lang po nang maipaliwanag sa inyo ni Mang Abino ang nangyayari. Doon din naman kasi ang punta ko ngayon. Maaring may punto ang anak natin. Dahil kilalang manggagamot si Abino. Nakapagpagamot na din nga ako sa kanya dati nang mapilay ako. Wika ni Tatay Peroy. Hindi naman na nagsalita si David. Tumalikod na at naglakad palabas ng tahanan. Nakasunod lamang ang ama habang nakasimangot. Ang dahilan kung bakit babalik si David sa bahay ng matanda upang tanungin ito patungkol sa bagay na ibinigay sa kanya ni Darrell. Kaya nang makarating sila sa tahanan ni Mang Abino, ipinakita kagad ni David ang gamit at kitang-kita ang panlalaki ng mga mata ng matanda. Paanong nagkaroon ka ng ganyan? Kaya pala mabigat ang pakiramdam ko nang dumating kayo sa bahay. May dala ka palang bertud. At saan mo naman nakuha yan, iho? Tanong ni Mang Abino. Ho, sa bata po yung sinasabi nyo sa akin. Sinundan po ako sa bahay tapos nag-usap kami. Tapos nilagay niya lang ito sa palad ko. Bigla na lang nawala eh. Tugon ni David. Hindi ko alam kung anong motibo ng kaluluwang yon. Maaring gusto kanyang gabayan. Dahil ang batong yan ay pangontra sa mga masasamang elemento. Maaring ang bertud na yan ay galing sa patay na puno ng balete. Ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit dumarami ang mga elemento dyan sa punong yan. Kaya pala, may binabantayan palang bertud. Alam mo, David, napakaswerte mo dahil ikaw ang nabiyayaan yan. Inihatid pa talaga doon sa bahay nyo upang makaiwas sa anumang pagkabulabog sa mga bantay. Maliban sa maalamat ang puno, may nakatago palang bertud. Pagpapaliwanag ni Mang Abino. Ngunit sa kabila ng lahat, may nakatagong takot sa loob ng matanda. Binigyang babala niya si David. Ganun na din si Tatay Peroy. Sinabi ng matanda na bantayang maigi ang bata at palaging gabayan. Dahil may kaakibat na subok sa buhay ang pagkakaroon ng gamit pang espiritual. Subok na hindi kaaya-aya at hindi inaasahan ang mangyayari. Hindi makapagsalita si Tatay Peroy. Nakakunot ang muka at halatang hindi makapaniwala sa mga nadinig mula kay Mang Abino. Napakahirap, Peroy. Lalo't hilaw ang paniniwala mo. Pero lahat ng mga nadinig mo ngayon ay totoo. Maniwala ka man o sa hindi, may aasahan kayong subok sa buhay. Kaya nga pinagagabayan ko sa iyo ang bata dahil ang subok na ito ay kinabibilangan ng mga elemento. Nga pala, bakit ka nga ba sumama, Peroy? Tanong ni Mang Abino.
Dadalhin sana namin yung bata sa doktor. Dahil nga may kakaiba sa kanya eh. Pasensya namang Abino ah. Ngayon ko lang kasi nalaman yung totoo. Ganun po ba? Ang hirap namang ipaliwanag nito kay Lisa. O siya sige, makakaasa po kayo sa akin. Anak, sumunod ka sa mga sinabi ng manggagamot, baging sa mga payo niya. Ano naman pong gagawin ko sa batong to? Tsaka nakakatakot naman po yung mga sinasabi nyo mga Bino. Itapon ko na lang kaya to. Wag, David. Mapalad ka nga nagkaroon ka ng ganyan sa mura mong edad. Ingatan mo yan. Itago o kaya naman gawin mong habak. Yun lang ba ang ipinunta nyo rito? Tanong na matanda. Sabay tingin kay Tatay Peroy. Nakakaya naman po sa inyo. Inakala ko kasing may diferensya na yung anak ko eh. Yun lang naman po ang pinunta ni David. O anak, may sadya ka ba sa kanya? Hindi na nagsalita si David. Nakatitig lamang sa bato at hindi malaman kung anong gagawin. Bagaman bukas na siya sa mga kakaibang bagay, nagtanong ito sa sarili kung anong magiging responsibilidad at bakit siya ang binigyan ng bertud. Hindi talaga inaasahan ng bata ang lahat at ayon sa kanya. Baliwala lamang noong una at mga sumunod na araw. Ngunit paglipas pa ng ilang linggo, nagkatotoo ang mga sinabi ni Mang Abino. Bigla na lamang naging lalagnatin si David. Napapadalas na ang pagliban sa klase. Paano ba naman? Bigla na lamang nanghina ang katawan. Yun bang mabigat na mas malala pa kesa sa trangkaso? Ipinatingin naman siya sa doktor. Ngunit normal na pagsusuri at resulta lamang ang kinalabasan. Kulang sa bitamina ang bata. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang sitwasyon. Napapansin ng mga magulang na palaging tulala ang bata at bigla na lamang may nakikita sa isang banda. Alam na ni Nanay Lisa ang patungkol sa bata. Matagal ding nakumbinsi dahil ayaw pa nitong maniwala nung una. Peroy, natatakot na ako sa anak mo. Parang hindi normal ang sakit eh. Dahil kung karaniwan lang madali naman niyang matatanggal ng gamot. Wika ni Nanay Lisa. Yan nga din ang ipinagtataka ko, Lisa. Mamaya, aalis ako. Bantayan mo siya at pupuntahan ko lang si Mang Abino. Tugon ni Tatay Peroy. Pagsapit ng hapon, pinuntahan ito ang matanda. Maswerte namang nasa tahanan lamang si Mang Abino at kagad na sinabi ang patungkol sa kalagayan ni David. Walang pag-aatubiling sinabi ng matanda na pupuntahan niya kagad ang bata. Nang makarating sa tahanan si Mang Abino, hindi kagad ito pumasok. Sa halip, makikita sa mga mata nito na parang may kakaiba sa lugar. Nakatingin pa sa likod at panayang iling. Hanggang sa Nangyari na ang hindi dapat. Ang ibang nilalang na nakatira doon sa patay na puno ng balete. Nananahan sa paligid ng bahay nyo. Wala bang binanggit sa inyo ang bata? Ha? Ano? Ano ka mo? Yung mga elemento doon, narito na. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Oo. At yung mga mababagsik pa. Alam ko kung bakit sila narito. Pinapabalik nila kay David ang kinuha niya sa kanila. Natural lamang ang subok, Peroy. Ang problema kung paano mo ito malalampasan. Bakit ngayon nyo lang ipinaalam sa akin? Wala naman kasing naging reklamo si David. Maliban na lamang sa madalas naming nakikita na nagugulat. Tapos aakyat ng bahay at hindi papasok sa eskwela. Pagsapit naman ng gabi,
May lagnat na. Lalagdatin talaga siya dahil hindi niya kinakaya ang nakikita niya. Nababati siya ng mga elemento. Tara, patingin nga sa bata. Mungkahi ng matanda. Pumasok na ito ng tahanan. Nasa baba lamang si David na mga sandaling yun. Nakahiga sa mahabang upuan at balot ng kumot ang katawan. Nanginginig na sa taas ng lagnat. Habang si Nanay Lisa naman, halatang hindi mapakali. May hawak itong pinggan na dapat ipapakain kay David. Tumabi si Mang Abino sa bata. Kinapa ito at nakaramdam ng sobrang init ng katawan. Dong, David, si Mang Abino ito. Wika ni Mang Abino. Marahang dumilat ang mga mata ni David nang makita ang matanda. Kumunot ang muka at sinabing na naginip siya ng maitim at napakapangit na nilalang. Madalas itong nagpapakita kung hindi sa madilim na bahagi ng bahay. Nagiging refleksyon niya ito sa tubig o salamin. Maliban pa dyan, yung mga nakikitang elemento sa patay na puno ng balete. Nasa paligid na din ng tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Peroy sapagkat totoo ang mga sinabi ni Mang Abino na nasa paligid nga ng bahay ang mga elemento. Ganun ba, iho? May nangyayari din sa'yo bukod sa nakikita mo sa labas. Ano bang gagawin ko? Nasasapian ng anak niyo. Sinasapian ng isang demonyo. Nasaan ang hawak niyang bertod? Nasa bulsa ko po. Ang sabi niyo, huwag kong aalisin sa katawan ko, di ba? Wika ni David. Mabilis na kinapa ni Mang Abino ang bulsa. Kinuha ang bato at tinitigan ng malapitan. Napabitaw ng mabigat na salita si Mang Abino at sinabing hindi bertud ang bato kung hindi isang sumpa. Nagulat naman si Tatay Peroy habang si Nanay Lisa naman umiiyak. Peste yawa. Nagtatago ang batang kaluluwa na isang mabuti. Binigyan kanya nito para mapasakamay niya ang katawan mo. Gustong bumalik sa pagkabuhay ng bata. Nasa katawan na siya ni David. Akala ko pa naman bertud dahil sa kakaibang enerhiyang nagmumula dito. Ibig pong sabihin, Mang Abino, si Daryl po, gusto niyang kunin ang katawan ko. Oo. Gusto niyang angkinin ang katawan mo. At siya na ang gagamit. Lintik. Sinasabi ko na nga ba, sa tagal niya doon sa patay na puno ng palete, imposibleng hindi maging masama ang kaluluwa niya. Ang isang espiritu, kapag hindi matahimik, nababalot ito ng karimlan, kasangkapan na siya ng demonyo. Ngayon naiintindihan ko na, ang mga nilalang sa labas hindi sila ang masama. Kung hindi, sila ngayon ang lumalaban para kayanin ni David ang pagsakop ni Daryl sa kanya. At ang batang yon ang masama sa patay na puno ng balete. Maaaring siya din ang kumuha sa batang namatay ng matagal ng panahon. Kaya pala gustong gusto niya din ako dati. Pero hindi ako nagpadala sa kabaitan niya. Ang sabi ni tatay, mabuti kapag nakaakyat ng langit, pero masama naman kapag nanatili sa lupa. Tulungan niyo ako. Isandal niyo si David at gagamutin ko siya. Kumuha ka ng abo at asin, Peroy. Basain mo at ilagay mo itong bato. Papatayin natin ng masamang oras sa batong yan na kumakatawan sa batang si Daryl. Utos ni Mang Abino. Nag-usalang matanda. Tinapik ng malakas ang noo ni David. Bigla na lamang itong sumuka ng kulay itim na likido. Nag-iba ang kulay ng mga mata.
tila walang buhay sapagkat yung itim ay naging puti. Makailang beses tinapik ni Mang Abino ang noo ng bata hanggang sa bigla na lamang sumigaw si David. Sigaw ngunit iba ang lumalabas na tinig at parang galit sa ilalim ng lupa. Manong, ano pong nangyayari sa anak ko? Kunin mo ang bato, Peroy. Sunugin mo. Utos ni Mang Abino. Sinunog naman ni Tatay Peroy ang bato. Yung sigaw ni David na kanina ay kakaibang boses. Unti-unti itong nagbalik sa normal hanggang sa huminga ng malalim si David at sinabing nauuhaw siya. Napangiti naman si Mang Abino at sinabing ligtas na ang bata sa kapahamakan. Wala na ang nakasaping demonyo. Pagkahawak niya sa leeg ng bata, hindi na din ito mainit. Naging maaliwalas na ang muka at pinagpapawisan. Kung minsan ang iniisip mong mabuti, siya pala ang masama at magpapahamak sa'yo. Ngayon lamang ako nakaengkwentro ng ganito. Sobrang layo sa aking inaakala. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang kahit anong nilalang at elemento. Imbes na lalapit ka dito at hihingi ng lakas na mapagkalooban ka, mas mabuti sigurong umiwas ka na lang. Pambihirang baleteng patay na yon. Ang daming nagtatagong misteryo. Mula ng araw na yon, malaki ang natutunan ng matanda. Maging si David na baguhan pa lamang sa kakaibang bagay. Tila nagkaroon na ng trauma. Bukas man ang ikatlong mata ni David. Ngunit anumang nakikita niya ngayon sa paligid, hindi na niya pinapakialaman at sa halip nagbibigay respeto na lamang sa mga ito at sinasabihan ang mga tao na huwag masyadong maingay sa isang lugar dahil may ibang nakatira bukod sa normal na tao. Lahat ng ito ay dahil lamang sa bertud galing sa patay na puno ng balete. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.